Okay guys, good morning, good afternoon, good evening. I'm Coach Christine Tan. Kung saan ka man nanonood ngayon, ayan, mag-comment ka dyan kung anong lugar ka. Kung ikaw ay OFW o kung saan ka man naroroon, di ba? So by the way, I'm Coach Christine Tan. Yes, isa pa akong online marketer, YouTuber, yan. Nagtuturo tayo sa mga Pilipino paano kumita kahit nasa bahay lang. Okay. So, ngayon po ay i-share nyo na ang ating live. I-share nyo na po ang ating live para mas marami tayong matulungan ng mga Pilipino paano kikita kahit nasa bahay lang gamit ang ating Facebook. O, sino dito yung mga onliner? Mag-comment ka ng yes kung ikaw ay onliner. At kung ikaw naman ay offliner, i-comment mo dyan. Offliner ako. Ayan. Sige nga, i-comment mo dyan. Offliner ako. At kung ikaw naman ay onliner, i-comment mo dyan. Onliner ako. Okay? So, maganda po yung pag-uusapan natin. So, bago ako magturo, paano ba kumita kahit nasa bahay ka lang gamit ng ating Facebook? Diba? So, yun yung tinatawag na online marketing. So, paano ba tayong kikita? Yun yung tanong. Diba? So, napakaganda po guys. Bago ko po ituro sa inyo yung basic, kasi meron tayong exclusive training na advance. Diba? Kung bakit ko nagawa na mag-close ng 2,000 downlines in just 60 days using the power of internet. Gusto mo bang matutunan yon? Sige nga, i-comment mo ang yes at i-share mo na ang video na to sa mga downlines mo para matutunan din nila kung paano ginagawa ang online marketing. So, bago ko ituro yan, kailangan muna nating malaman anong pinagkaiba ng offline sa online. Nga offline po, yun po yung lalabas ka ng bahay, di ba? Kakausap ka ng mga tao, imi-meet mo somewhere. Pwedeng home party, pwedeng i-meet mo sa restaurant, para lang i-present yung business mo. So, kapag ikaw ay nag-uumpisa pa lang mag-network, medyo magastos yun, no? Kasi ako, nag-umpisa akong mag-network, empleyado ako. So, ginagawa ko lang part-time yung business ko. Diba? So, kailangan meron kang pamasahe, meron kang panglibre sa prospect mo pag ginawa mo yung offline. So, naging top earner din naman ako during mga years na naging offliner ako. Kasi nga, pinag-aralan ko yung public speaking. So, meron akong lakas ng loob para kung mausap ng tao. Pero kung ikaw wala kang skills, no, mahiyain ka, pakipag-usap, mahihirapan ka. Diba? Kasi kailangan makapal ang mukha mo, makipag-usap sa tao. Kahit sino kinakausap mo, mahirap man yan, mayaman man yan, may ngipin man o wala. So, ganun dapat ka, kapal ang mukha mo pag offliner ka. No? So, nung offliner ako, marami akong skills na pinag-aralan. Pinag-aralan ko yung body language. So, tinitignan pa lang kita, kilala na kita. Hindi ka pa nagsasalita, alam ko na kung sasali ka o hindi. Di ba? Kasi pinag-aralan ko yung body language. Pinag-aralan ko yung 4 personality ng tao. So, kaya, pag nag-talk ako sa Boom, kahit 100 yung attendees, alam ko na kung sino yung interested, kung sino yung hindi. Diba? Katulad ng sinasabi ko, magastos pag offline. Yun. So, ngayon, sa online, ang kailangan mo lang, Wi-Fi. Yes. Wi-Fi. No? So, before naman, ginagawa ko yung business ko offline. Pag uwi ko ng bahay, online. Before, nag-offline ako. So, ito kasi yung offline para to sa mga may skills, di ba? Madaling mag-offline basta may skills ka.
kaya mong mag-close ng prospect on the spot. Madaling mag-offline, di ba? Pero, nakakapagod siya. Kasi before, pupunta ako ng Quezon Province, pupunta pa ako Masbate, pumunta ako ng Pagsanhan, pumunta ako ng Batangas, Lipa. Kuya, punipuntahan ko lahat yan. Pumunta ako sa pa ba yun? Sa Pampanga. Nag-boom ako sa Pampanga, umuulan pa nga. Yung Mang Inasal, puno. Dinumog kami ng tao. Nagtataka ko, ba't may nakapila sa Mang Inasal? Umuulan. Ay, yun pala yung boom namin, yung pala yung pinipilahan. Diba? So, pag pinag-aralan mo yung offline, tapos malupit kang speaker, on the spot, marami kang pay-ins. May on the spot na pay-ins ako nun. At may on the spot na stockies. So, ganun kalupit po. Pero, ang pinagkaiba sa online, walang gastos. Hindi ka gagastos ng 10,000 para mag-boom. Pero, ang daming sumasali, no? Madaming sumasali. Paano? Kasi sa offline, yung ano mo lang, makukuha mo lang, yung lugar mo lang. Pakatol. Kung wala ka pang income, wala ka pang kita, syempre maggastos pumunta sa malalayang lugar. Ang sinasabi lagi ng upline, pakatol lang. Dun ka lang sa lugar mo para hindi ka masyadong maubusan ng panggastos. Pero sa online, worldwide ang pwede nating mapasali. Luzon, Visayas, at Mindanao. Kaya may mga leader ako sa Luzon, may leader ako sa Leyte, may leader ako sa Cebu, may leader ako sa Quezon Province. Okay? Kumbaga, kahit saang lugar. Meron pa nga sa Bataan. May leader po ako sa Bataan. So, pag online, hindi ka pumupunta sa Cebu, pero ang dami mong tao sa Cebu. Pag online, hindi ako pumupunta ng Davao, pero madami akong tao sa Davao. Isang batalyon. Di ba? Meron akong tao sa Leyte. Sobrang dami din. So, kasi online. Hindi ako pumupunta ng Leyte, pero sobrang dami kong tao. Kasi yung mga sumasali sa akin, mga top leader na marami ng tao. So, ibig sabihin, Luzon, Visayas, at Mindanao, marami akong tao. Kasi online. Good news, hindi lang Luzon, Visayas, at Mindanao. May tao din ako sa UAA. May mga leader ako sa Hong Kong. Mayroon ako leader sa Korea. May leader ako sa Italy. May leader ako sa London. Yeah? May leader ako sa USA. Biruin mo, USA. Tulog na ako dito, tapos may humahataw sa USA. Tama po ba? Meron pa nga akong leader na Nigeria. Biruin mo yun sa Nigeria, tapos nosebleed. Ang hirap mag-English. Grabe. Siguro kung magaling ako mag-English, ang dami ko ng mga leader na foreigner. Kasi, ay hirap eh. Mayroong nag-request, seek English. Ayun, nagla-live ako ng marketing plan ko. Tapos mayroong nag-comment, please speak English. I'm not worker in ganung bansa. Di ba? Ang hirap naman convert ng pera sa peso, tapos i-convert mo sa bansa nila. So, before, ang daming nag-i-inquire sa akin, kahit yung English ko, barok-barok. Ang daming nag-i-inquire ng mga foreigner, mga taga-Nigeria, taga-Africa. So, sobrang dami talaga. Diba? So, yun yung kagandahan ng online. Okay? Hindi ako pumupunta ng Hong Kong, pero may tao ako sa Hong Kong. Hindi ako pumupunta ng Macau, pero may tao ako sa Macau. Hindi ako pumupunta ng UAA, pero may tao ako sa UAA. Yun yung kagandahan. At ang maganda, pag online marketer ka, hindi mo lang matuturuan yung, kasi kadalasan pag offliner, pupunta ako ng, for example, pupunta ako ng Batangas. Yung aking Quezon Province, napabayaan ko na kasi nakatutok ako sa Batangas. So, ang natutulungan ko, yung mga taga Batangas na. Pero yung Quezon Province ko, hindi ko na napapabayaan ko. Parang, katulad nito, ito yung weak leg ko, ito yung strong leg ko. Nandun ako sa weak leg ko pumupunta. Napabayaan mo yung strong leg mo, di bumagal. Yung strong leg mo, naging weak leg mo na rin. Pero sa online, hindi nangyayari yun. Bakit? Kasi lahat sila nanonood ng training natin. Kaya lahat sila pumahataw pa rin kahit hindi mo sila nabababaan. Kasi nga, meron tayong training na exclusive sa team ko na nandoon na lahat ng mga
kailangan mong gawin paano gawin yung business sa online. Paano ba gawin? Napakadali lang. Basic. Ito, ituturo ko na. Sige nga, kung interested ka, mag-comment ka dyan ng yes at i-share mo ang video na to para yung mga nahihirapan magkaroon sila ng pag-asa na pwede palang kumita, di ba, sa online marketing. Shout out kay Amira, shout out kay Cheryl, shout out kay Ruben, shout out kay Reggie. Ayan. So, ganun kaganda ang online. Kasi nung offliner ako, guys, yung income ko na 20,000, pumunta lang ako na sa Masbate, ubos. Ako nagbayad ng hotel. Ako nagbayad ng boom sa Jollibee. Grabe, diba? Yung income ko na 20,000 naubos pagpunta ko ng Masbate. Kulang pa. Abonado pa. Ganon kalupit kapag nag-offline ka. Sobrang gastos. Kaya yung income mo talaga, mauubos lang sa panggalaw. Tama po ba? Naalala ko pa nga, nagpa-boom ako sa Davao. Grabe. Sabi ng upline ko, siya na lang daw yung pupunta. Kasi kung dalawa kaming pupunta, ang laki pa ng gagastusin ko. Diba? Kasi dun sa Davao, yung mga kapatiran namin, nagpa-schedule ng boom. Meron kaming VIP doon na kailangan puntahan. Kasi sobrang dami ng tao niya. Siguro nasa mga, kasi VIP yun eh, kung nasa mga 2,000, ganon. So, kailangan talagang mapuntahan, no? So, yun naman, maganda naman yung naging in sales doon. Kaso lang, ang sinasabi ko, yung gastos, yun yung nakakaiyak. Nung pumunta naman ako sa Masbate, gumastos ako ng 20,000, pero may sumali naman na Mega Center, 1 million. Diba? Pero yan, yun lang, kailangan maging magaling kang speaker. Kailangan alam mo yung core personality ng tao, kailangan alam mo yung body language. Pag tinitignan mo pa lang yung tao, kahit di siya magsalita, alam mo na. Alam mo na. Nababasa mo siya. Kasi ang mentor ko, mind reader eh. Nag-aral pa ako ng mind reader. Okay? Nag-aral pa. Ang dami kong pinag-aralan. Ang dami ko pang minaster na mga workshop. No? Nag-aral ako ng law of attraction, attraction marketing, tapos body language. Okay? So, lahat yun pinag-aralan ko, guys. No? Kasi kailangan natin yun. Kailangan natin yon. Kailangan natin, pati public speaking, nag-aral din ako. Ang mahal po. So, bago maging magaling kang offliner, kailangan din magaling kang magsalita. Kailangan din hindi ka nahihiya. Kailangan hindi ka nanginginig sa harap. Kasi kung magsasalita ka, nanginginig ka sa harap, hindi maniniwala yung tao sa'yo. Diba? So, yun. So, ayun lang, sinasabi ko lang sa inyo, pero hindi ako against sa mga offliner. Kasi, proud ako sa mga offliner. Ang sinasabi ko lang sa inyo kung ano yung kagandahan ng online marketing. Kasi sa online marketing, OFW yung market target natin. At yung mga OFW, manulupit yan, masisipag yan kahit may trabaho yung mga yan. Meron ako naging downline sa Korea. Grabe talaga mag-pay-ins. Oras-oras may pay-ins. Baliin mo, kahit sobrang sipag, kahit sobrang busy sila, sabi nun, Coach, wait lang ha, nagluluto lang ako. Pero ang daming pay-ins. Wait lang ha, naglilinis ako ng sala. Nandito yung boss ko, wait lang, ano ko muna ha, imumute ko muna yung Zoom natin kasi baka marinig ng boss ko. Pero, sobrang daming pay-ins nila. Diba? Biruin mo yun. Kaya nagtataka ako dun sa mga tao na nagsasabi, may trabaho po kasi ako eh. Ang hirap po niyan pagsabayin yung trabaho tapos magne-networking pa ako, nakakapagod. Bakit yung mga OFW kahit may trabaho sila, ang sipag-sipag nila kasi ang goal nila makauwi ng Pilipinas dahil nakakapagod sa ibang bansa. Na kahit may sakit ka, kailangan mo pa rin magtrabaho. Diba? Malayo pa sa family. Kaya masarap magkaroon ng mga leaders na OFW. Kasi sila, hindi mo kailangan pukpukin yan. Magsisipag at magsisipag yan. Diba? Kaya masarap magkaroon ng mga leaders na OFW kasi may sariling palo sila. At hindi mo kailangan sabing umatin ka ng training kasi mismo sila pinag-aaralan nila yung business. Yun yung kagandahan. Shout out kay Willie Andres, Amira,
Maricar, shout out sa'yo. Kay Lynn Barry, Dajay, ayan. Shout out kay Junjun San Boniventura. Okay? So, kung may natutunan ka, ayan, mag-comment ka nga ng yes at i-share mo ang video na to para mas marami tayong matulungan at maturuan na mga gustong matutunan ang online. So, paano ba ginagawa ang online? Sa online, kailangan mo lang mag-add ng 5 to 10 friends every day para dumami yung friends mo sa Facebook. Kasi kung wala kang friends sa Facebook, anong mangyayari? Eh di wala makakita ng post mo, di ba? So, kailangan mo mag-add every day. Ako kasi hindi na ako nag-add kasi 5K na yung friends ko. Madami nag-add sa akin. Ako na yung nag-unfriend ng mga hindi qualified sa business ko. Okay? So, tinuturo ko din paano i-sort ang mga prospect sa online. Sa online, masusort mo yung prospect mo kung may pera o wala. Sa offline, hindi mo masusort yun. Diba? Alam mo ba yung mga tao mo, nag-invite, no? Mga 8 workers pala. Mga 8 workers. Nag-invite lang ng mga gustong kumain sa boom. Eh di, hindi mo alam, yung mga dinala nila, hindi nila na-sort. Wala palang mga pera. Kaya lugi ka. Tama po ba? Eh sa online, pag walang pera, hindi mo nabibigyan ng oras. Kasi sayang yung oras mo eh. Diba? Kasi, kailangan mo lang dito yung mga gusto na mabago yung buhay nila. Kasi kung gustong-gusto nilang mabago yung buhay nila, kahit pa sabihin ko ang puhunan 1 million, magjo-join yan. Bakit yung sa Masbate, naggusto na mag-mega center? OFW yung asawa. Negosyante, maraming mga franchise na restaurant. Eh bakit nung sinabi ko maganda 1 million? Kasi malaki yung kita. Lahat sakop mo. Tapos ba't nagbigay 1 million? Kasi nga negosyante. Kasi nga mataas yung pangarap. Eh dito kahit sabihin mo pa na 10,000 lang ang puhunan. Kung hindi yan mataas ang pangarap, hindi niya yan bibigyan ng value. Hindi niya yan gagawan ng paraan. Biruin mo 10,000 lang yung puhunan tapos ikayayaman mo, hindi mo bibigyan ng gagawan ng paraan. Tama po ba? Eh dito sa business natin, hindi naman 10,000, hindi naman 5,000. Ang mura lang. Tapos hindi mo kayang gawan ng paraan. So yun lang. Sa online, malalaman mo kung seryoso o hindi ang isang tao. Kaya pag hindi siya qualified, nire-reject ko na siya. Eh sa offline, ikaw ang nire-reject. Yun yung pinagkaiba. Yun yung pinagkaiba ng offline sa online. Okay? Kaya mas maganda, kung magaling ka sa offline, aralin mo din yung online. Pwede mo yung i-combine. Para pag kinonbine mo yan, sabog ang network mo. Kasi sa online, makakakuha ka ng mga OFW sa iba't ibang panig ng bansa. Diba? Kaya, mas maganda kasi halos lahat ng mga OFW, 7 accounts, 15 accounts yung kinukuha. Kasi nga, yung mindset nila mataas. Yung gusto nilang kita, malaki. Yung psychological wallet nila, malaki din. Hindi mo na kailangan silang i-mindset para turuan. Diba? Kasi nga, kaya nga sila nasa ibang bansa, kasi nga magaling sila. Kasi nga, kaya sila nasa ibang bansa, mataas yung pangarap nila. Kaya sila nasa ibang bansa, kasi gusto nilang bigyan ng magandang buhay yung family nila. Tama po ba? Shout out kay Glenn Ko. Shout out kay Willie Andres. Ayan, naalala ko tuloy yung isang downline ko sa leader ko dun sa Korea. Sobrang galing, sobrang sipag. Grabe. Oras-oras may pay-ins yun. Ganon kalupit. Pati yung sa Italy. Ngayon mo, nagpadala yun 50,000 agad-agad. Tapos yung isa, nagpadala 100,000 agad-agad. So, mas mabilis kang mag-momentum kapag yung mga nakukuha mo, mga OFW. Yun yung sinasabi ko, na madali mong matutulungan din yung mga leaders mo sa ilalim mo na unang sumali. Kasi pag may sumali, 15 accounts, meron nga akong napajoin. Hindi lang 15 accounts pinag-join niya. Minember niya yung asawa niya, minember niya yung anak niya, minember niya yung kamag-anak niya. 100
Yung 15 accounts lang. Gusto niya 100 accounts. Birahin mo yon. Saan tayo hahanap ng pangalan yan, ma'am? 100 accounts. Oh, ganun kalulupit mag-isip yung mga OFW. Kaya mas masarap matutunan ng online kasi ang target market natin dito, mga OFW na sanay magbigay ng 50k, sanay magbigay ng 100k na puhunan. Wala lang sa kanila yan. At masipag po yan mag-recruit. Kaya, pag yun ang naging leaders mo, sabog ang network mo. Yun yung kagandahan. So, I hope na may natutunan ka. I-share mo na yung live natin. I-share mo na ngayon. Ayan, mag-comment ka ng payaman. Payaman na ako. Diba? Ayan, payaman na ako. Para pumasok sa subconscious mind mo. Pag pumasok yan sa subconscious mind mo, magiging totoo yan. Kasi kung ano yung lagi mong sinasabi, kung ano lagi mong kinukwento, yun yung mangyayari sa'yo. Naging law of attraction na tayo. Attraction marketing lang, naging law of attraction na tayo. So, yun lang guys. So, subscribe my YouTube channel, Coach Christine Tan. And then, mag-subscribe ka rin sa aking TikTok, Coach Christine Tan. Para lagi kang updated sa mga video na ginagawa ko para matutunan mo paano kakita ng malaki sa networking business mo. So, thank you and God bless. Bye-bye! Shout out kay Coach Benjamin. Ayan. So, i-comment nyo yung lugar nyo para alam ko kung saan kayo. Diba? Okay? Yan. Comment nyo yung mga lugar nyo para